Good day mga kababs. Again, welcome to another episode of Life of Mr. Babs. So, tapos na natin from the weekend. Very successful weekend with the team and of course my family. So now, Monday na ulit. Back to grind time mga kababs. Already na tayo for running. And at the same time, later, meron ulit tayong podcast. Kaming dalawa lang ni JP. So follow us throughout the day. See you guys in a little bit. Sige. Throughout the day, it's called. Sige. Good morning! Have a nice day! Lala mo pick up deliver. Saan to dadalhin, kuya? Santa Rosa. Ano pangalan ng client natin? Si Sir Ogie Afan. Okay, goods. Pa-photo na lang siya. Lawrence, South. Report tayo. Mondays. Sir Vanero, maglilinis po ako ngayon na regular clean. Bawasan ko ang regular clean ko kay deep clean ko. Tapos tumawag ako sa customer sir kanina. Natawagan ko tatlo. Ang medo po nila pipick up. Pipick upin na nila? Apo. Okay, good. Wala na? Wala na. Okay. Thank you, Monique. Okay po. Ngayon naman mga kababs, edit natin yung video na nangyari over the weekend sa event ni YB, tapos yung family day natin. Back to work. Osmo Pocket. But what day? I don't know. That's what it's... Osmo Pocket. Yeah, Osmo Pocket. Osmo. Oh, Bert, how's your ad going? Which one? Remember you making an ad with it? We haven't started yet. Oh. That's on the plans already. Mga babs, kakatapos na natin mag-edit ng video. Nasa event tayo ni YB. Siguro napanood na to by now. Tapos na ako mag-edit. Sige, bro. Oh, yung kay YB, tapos na. Tapos may podcast ulit today. Kami ni JP. Zoom in, bro. Wala mga kababs. For setup na tayo for our podcast later. Episode na tayo, Joy? Episode number 32 tayo mamaya ni Brother JP. Mid-fade. Goods. Ingat, bro. Joy? Alright mga kababs, time check. It is 2:15. Downtime muna tayo ngayon. Kakatapos ko lang din mag-edit ng video. Ngayon edit naman natin yung family day yung Sunday. So yeah, 1 more hour so we go live again on our podcast. Usapang Barbero. Episode number na tayo, Joy? Episode number 32 mga kababs. Me and JP going at it again. So meron tayong today meron tayong isang barber na nag-sign up sa Babs app. Physically bumisita siya dito sa place natin sa Pilas. Pangalan ni sir is Mandy Sampang Lopena from Los Baños. Los Baños. So yun, papatulong si sir mag-sign up sa Babs app. Okay. So ano yung sinasabi mo kanina, kuya? Yun nga, yung kaka-problema sa medyo humina siya. Kasi gawa ng back to normal na yung Yung pag-home service niya po. Kasi ayoko naman kasi gusto ko kasi sa bahay nila po kasi. Gusto ko kasi magkaroon din ako ng oras sa kanila. Apo. Yun ang hanap ko din. Kasi ito nga, katulad sa kanina sabi mo, pag-home service may tawaran. Siyempre, kaya dito sa Babs app natin, fix na yung price ng barber. Tapos nun, automatic calculated na yung magkano yung binabayad ng kliyente dun sa transportation fee, which is 25 pesos per kilometer. So yung income mo, yun, diretso na yun sa wallet mo. Every haircut na nakukuha mo. Sabi ko, dito lang tayo. I see. Ano mo, ikaw ang pinakaunang barber na sa app, na hindi ko kilala na nagpunta dito. Kasi nakikita ko po kayo sa... Maraming salamat. So, ayusin natin yung app mo. Ang napunta ko nga sir, yung barbers na hindi partner, yung isa. Ay ko, paano yan ito? Yung sa kasakali naman po, baka so far naman kuya, nung nakita mo yung app, sa tingin mo? Parang medyo na medyo
college sa Colado. Kasi ito na yung ginagawa mo Meron talaga pala eh. ako, kasi hindi na mahirap para sa akin. Sa iba, mahirapan sila. Apo. Kasi sanay sila sa malamig. Apo, sa apo. ano, diba? Apo. Eh ako, tagal ko na since pandemic, ilang taon na, di ba? Nag-service ako. Sanay na po ako talaga. Tiyaga. Pero with Babs Up kasi, katulad nun, may time talaga na mainit yung pupuntahan ng barber. Pero at the same time, yung sinisingil nyo dito, is ito yung gusto nyong presyo. Opo, ganun eh. Di ba? Kasi pagka minsan, ang hirap din. Kaya may mga barbers din sa akin nagsabi na, doon na lang po kayo mag-book sa Babs. Kasi wala na talagang tawaran. Sana makatulong sa ito, kuya, pag may tanong ka. Maano ko naman. Kasi hindi na ako mahihirapan. Gawa ng actual ko nung ginagawa talaga. Ilan taon na po kayo nagugupit? Ba, 2006 po. 2006. Oo. Wow. Bakit nakita niyo yung mga ano. Kasi lahat naman tayo, nag-umpis tayo ng mga Oo. Pero never mo na naisip na bumalik sa shop? Actually, maganda yung shop eh. Kasi nga, hindi ka mahirap, pupunta ka na lang. Kaso sir, sa ngayon, ang mga customer ko po kasi nasa service na lahat eh. Oo. Pero isipin mo kasi itong app natin. Siyempre kuya, at the same time, 3 months, 4 months pa lang eh. So ngayon, talaga nagbi-build pa kami ng clients. Nagbi-build pa. Wala namang negosyo na biglang gumanon eh. Mas gusto ko nga ganito yung progress ng Babs eh. Kaysa biglang ganon. Ito, naiintindihan talaga namin yung climb namin paangat. Ay nakikita mo naman yung mga ginagawa namin kuya, nag-aano kami ng mga podcast sa mga celebrity. Kasi sila, nakakatulong sila. May i-announce yung Babs. Siyempre, pag kunyari nakaupo dyan, celebrity, may mga nanonood, na-i-announce namin kung ano yung Babs. Doon nagkakaroon tayo ng mga client na nagda-download. Direct na po kayo ng sa Gcash. Sige, yun po. Sir, ano po pa ulit ang mga niya? King Liwag po. Apo, Ma'am, King sir. Liwag. Pleasure meeting you po, ma'am. King Liwag po. Kaya niyo po sir, ganyan po. Nandun. Parang ganito yan. Pakita ko sa iyo yung Hindi client. naman sir masyadong mahirap. Hindi. May map? Pag may client kayo? Oh. Meron po. Pag-click mo nung map, i-open niya yung Google Map mo. So, ihahatid ka doon nung ano. Police clearance or NBI clearance? Opo. Kasi po, ito yung pinapaintindi ko sa mga tao. Okay na po. Na kailangan kasi papasok. Legitimate talaga. Oo, papasok yung tao dun sa bahay nung nag-book. So pag hindi tayo naging ganun, pag may nangyari, oo. Alam mo na yung ibig sabihin ng Babs? Hindi po sir. Yung B-A-B-S is Book a Barber Stylist. Yun. Babs. Book a Barber Stylist app. Ito ko pang naman eh. Tsaka yung advocacy ko para sa mga barbers natin dito. Kasi originally po, sa States na ako lumaki. So iba talaga yung, hindi ako nag-barber, nag-nurse po ako doon. Pero yung pagbabarber, naging hobby ko siya. Nakita ko yung kalidad ng doon, tsaka dito. Kasi sa States, maayos ang kita. Tapos dito, nasubukan ko talaga, nagsimula ako 80, namimigay pa ako ng flyers sa labas. So nakita ko talaga dito, yung talent ng mga barbers natin dito, i-compare mo sa States, parehas lang eh. So with this app na ginawa ko po talaga, is advocacy ako para sa mga barbero. Ngayon, pwede na kayo mag-generate na mas maayos. Kasi dito sa app, 80% nakita mo. Ikaw magbibigay ng presyo mo. Bayad ng transportation, ikaw na talaga yung boss. Kami, naging tulay lang, yung 20% po, kumikita talaga kami. Pero kami lang yung naging tulay para magkaroon kayo ng mga kliyente. So ganoon po talaga ang ginawa natin sa Babs. Kaya ngayon, talaga nagpapalapan. Ngayon, puro out ang pera, puro labas. Kasi mini-maintain po. Mini-maintain. Ibig sabihin sir, hindi naman continue pa rin yan. Mga 4 years kung binuto. Malaking halagang nirelease namin. So, hindi pa pala ako makakaano sir? Kasi wala pa ako. Wala po. Importante po sa amin na meron po kayo yung police clearance or NBI clearance. Tapos, license. Yun lang. Pero at least, ano pala. Yes po. Sinapit ko na po kayo ng person. Oo, kayo din. Ako din, natutuwa ako kasi kayo lang bumisit sa akin. Tawag lang di ba pa bogus lang Talaga, purpose ko, hindi ako para pahinahin ko, kalabanin ko yung mga barbershop ko. Purpose ko lang talaga yung yung Salamat po. para sa pamilya ko. Gusto ko kasi magkaroon ng time sa kanila eh. Apo. Kasi alam niyo naman, pag namamasukan ka, kaya may barbershop ka, di ba? Lagi ka nandun sa pwesto mo. Tsaka sinasabi ko rin, itong app na to is para dun sa mga barbers natin na nangangarap magkaroon ng sariling pwesto. Ngayon pwede na. May pwesto ka na. Nandito nga lang sa cellphone. Wala ka na renta. Di ba?
Tsaka ang inaano ko dito, iniisip ng mga barbershop owners is kinakalaban ko. Baka si Babs daw, kinakalaban yung barbershop owners. Hindi. Kasi at the same time, ito na yung modernong paraan para kumita eh. Paulit-ulit namin sinasabi to, kuya. McDonald's, Jollibee, gumagamit ng Grab. Mga may tindahan, gumagamit ng Shopee, Lazada. Ganon din si Babs. Ang ginawa ni Babs, dadagdagan pa kayo namin kliyente. Instead, naghihintay ka ng taong pumasok sa loob ng shop mo. Ngayon, hinihintay mo na rin kung may magbubuk sa'yo sa cellphone. Ang hirap din po kasi pag sa barbershop, mag-aantay ka rin eh. Kami ay option para sa mga barbers. Pero this is the safest way kasi nag-generate ka ng reviews, nag-generate ka ng nakikita ka ng mga tao, kung sino na nakakita sa'yo. Pag lumalaki yung app. Buong Pilipinas, kita lahat ng barbero naka-sign up sa Babs. So ngayon, meron po tayong 89 na barbers na officially nakapag-submit na ng mga requirements. Opo. 356 na nag-a-apply. Na hinihintay namin yung police clearance, NBI clearance, or kung ano man. Ang kliyente, 900, ano ngayon? 983. Yun ang parang gusto mo sa nangyayari. Oh. Ito na yun. Ito ang pinakaunang app sa buong mundo na nagkaroon ng ganun. Yes po. Kahit sa States, wala pa po. Tayo yung pinakauna na magbubuk na si client ng barbero or barbershop. Yung barber or barbershop ang pupunta sa kliyente. Hindi natin po nasayang yung Maraming salamat, kuya. Maraming salamat. Na-meet up ko po kayo. Dagdag kita dun sa vlog natin. Sige po sir, okay lang po. Ay, picture tayo, kuya. Para memory ko lang. Ay, kayo din, kuya. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Lumban po. Okay po. Sino kayo papagupit, bro? Tatlo. Sige. Motherfucker is working and working and working, huh? Podcasters. Yeah, G. We'll start soon, bro. That's it for today, mga kababs. Thank you for watching Life of Mr. Babs. We'll see you guys again real soon. Peace.